halos hindi na makita ang sunrise dahil sobrang kapal ng fog. So yan, time check. Gagala muna kami habang nasa galaan. Yung mini bike yan, kaya ko yan. O ano, ngayon tayo. So what's up mga Rads, ito ang inyong Kuya Rad TV, feeling vlogger. So welcome sa another episode ng ating Rad Venture. At sa Mamay Jose campsite, ano. So yan, kagigising lang natin. Kita nyo naman, halos hindi na makita ang sunrise dahil sobrang kapal ng fog. Yan, kapal ng fog. Doon medyo na zero visibility, zero wala na masyadong makita doon, ano. Makita nyo naman. Yan. Dito ang ganun din. Ano na rin, medyo mapag na rin. So yan, nagluluto na naman si Eliza ng almusal, no, sandwich ang almusal natin. At parang sarap mag-walking dun, doon sa pinuntahan natin kahapon. Siguro pagkatapos kumain, yayain ko lang sila Byron, o kaya pagka hindi ako na lang kung sakali na hindi nila trip o baka pagod sila. So yan, at ito na yung ating patatlong araw dito, no. So yan, medyo dumami na yung mga campers, nagdatingan na yung iba. Yan. Marami na tayong kahilera, may moto camping, car camping, maraming car camping. Pero may mga moto camping din katulad natin. At maraming katulad nila Byron na car camping naman. So meron pang patarapulan dito. Maligayang buwan ng pag-ibig, Konsehal Carlos Lazaro. Yan. So hindi pa natin natatara yung ano doon, no? Yung kaping barako. Kasi meron naman tayong kape. Tapos yan, makikicharge nga pala tayo dun ng power station. So sasabi naman natin na kahapon, babayad na lang tayo at 100. So isang full charge lang naman, mga siguro 2 hours charging time. Sapat na siguro yung 100 or 150. Hindi ko rin alam, Hindi ko naman kinumpit yung mga kilowatt hour. So siguro fair price na rin yung 100 to 150. So ayun lang naman, kasi one time charging. So ganun na lang ginawa namin, imbes na isa-isa kami mag-charge doon, babayad ng 20. So isang charge na lang, doon na lang kami para makapag-export ng video sa laptop, tapos makagamit. Siyempre kung mag-charge din sila Byron na cellphone, mga laptop nila. So yan, para isang charge na lang doon sa power station. Ayos yung power station nila, matagal malooban. So yan. Balik muna tayo din, na tayo mag-aalmusal muna, tapos update ko na lang kay mamaya kung ano mga paggagawin natin. Ito ang inyong Kuya Rad. Peace out. Hindi ako tinignan sa dulo. Kailangan talaga magpala.
And so what's up mga rads? So nandito na naman tayo at maglalakad pataas doon. No? So yan, tapos na tayong kumain. Kinain natin ngayong umaga ay sandwich. Egg sandwich tas kape. Tapos yan, no? Lakad-lakad lang tayo, walking, daily walk. Papunta doon sa taas. Tapos si Byron naman ay nag-exam pa. At tina-charge na natin yung power station natin doon. Tamang tambay lang dito. Tapos lakad-lakad yung kita sa likod nyo sila yung sa campsite natin. And so what's up mga rads, time check natin is 8:24. Tapos na natin maglakad doon sa nilakaran natin yung kahapon. Tapos pabalik na tayo doon sa campsite. At maya kasi tayo naman ay mag road trip daw, nakasasakyan naman. Punta tayo naman ng Patagaytay naman. Iinom na tayo mamaya ng Bonamin para hindi tayo mahilo sa biyahe. Ayun, ang ganda rin ng pwesto doon sa may pinuntahan ko doon. Inuupuan ko. Taas, kita-kita pati ang campsite natin. So check na rin pati yung power station kung ilang araw na lang. Ilang oras na lang bago mapuno. Mabilis lang siya mapuno. Ayun ang kagandahan din lalo pagka may brown out. Pwede kang mag-charge tapos i-charge mo lang ng ilang oras, magagamit mo na ng ilang charge, lalo na pagka work from home para sa laptop, cellphone, ganyan. Ayos na ayos. So yan, balik muna tayo din guys. Peace out. Yan. So yan, time check. Gagala muna kami habang nasa galaan. Melon, juice, gawin juice. Juice. Wala ba tayong nalagyan? Tamis na matuloy. So yun, what's up guys? Nakabili na kami ng prutas. Time check natin ay 10:47. Bili lang tayo ng maiinom. Tubig. Papatawagin ko siya sa ngayon sa'yo, ha? Okay. Wait lang natin sila. Tayo kakain na rin mga rads. And so usap mga rads, no? Nandito na tayo sa windmill. Dito sa ano ba to? Basta windmill. So yan, kasama natin si Topo sa si Nesty. Na-order naman sila Byron, Eloisa sa si Jewel sa loob, ano? So yan, dito na tayo kakain. So mga rads, nandito tayo sa Windmill Luzon. So yan, Windmill Luzon. So lakad tayo dito. Tignan natin ang paligid. Luzon at Crosswinds. Dito sa Crosswinds, sa loob ng Crosswinds to. So, pwede naman yun siguro mag-video. So meron pang place dito sa baba, Crosswinds. So yan, pwedeng kumain din yata dito. Yan, diba? So lakad tayo dito. Kung anong makikita natin. So dito puro kainan, ang dami. At ang dami sasakyan. Pero maliit lang yung daan kanina dinaan namin.
Sa pupunta mo ng entrance ng Crosswinds, bibigyan ka ng ticket, tapos papabalikin ka. Konti lang naman yung tatakbuhin. Tapos yan, nandito na tayo. Tapos meron dito parang view deck. Let's check it out. Hindi ko na alam kung kita dito yung ating campsite. So yan o. Hindi kita. Yan, dito guys, malilom. Tayo mag-video. Ang ganda dito, kitang-kita mo, ang lawak. Oh, diba? Balik na tayo dun. So sa mga rods, pagpila pala dun sa bilihan ng ticket, pipila ulit dito para paanuhan yung ticket para makapasok naman. So parang guys, nandito na tayo sa loob. Ang daming tao dito. Ang dami ding bilihan ng mga kung ano-ano. Oh. Tapos yan, yung mga daming pakulo, daming ganap. Ay. Ayun, si B1 at si B2. May pirata, merong anong tawag dun? Games. Anong tawag? Squid Game. Tapos may ostrich. Tapos, yan, medyo mainit. Tapos yan, si Luffy. Luffy the Third. Tapos meron na si Groot. Sama skinny bitch. Oh, Sky Ranch. Yeah. Ang buto na lang mainit. Kung hindi, magiging mainit sana. Init ah. Lawak eh. Tapos dito oh. Yun oh. Skinny biwi! Kano ba dyan? Yung mini bike yan, kaya ko yan. O ano, ngayon tayo. Oh. Basic. Galaxy. Ano talaruan? Arcade. Sa pag maglalaro, diyan na lang. Electric Carnival. Card na lang, di na coins. Nagalaw pala yung ano. Nagalaw pala ito sa sasakyan na to. Yung kay Jimmer, ba't di nagalaw? Dito dapat. Ay. Baka tamaan po. Baka tamaan. The place. What's up mga rods? Time check natin ay 3:12. So, kalalabasin natin doon sa arcade ano. Pupunta naman tayo sa may ano daw, sa may zipline na worth 300 pesos. Balikan na siya no, nasa taas oh. Yan, balikan na daw yan, 300. Ayun, ang ganda ng view dito. Kitang-kita natin yung Taal. Ganda ng view dito, yun, kitang-kita.
Grabe yan, no? Ayun, mga nag-zipline. So yan mga rads, nakita na rin natin na malapitan yung madalas natin nakikita sa malayo na Ferris wheel. Ngayon lang tayo nakapunta dito. Ayun o, laki. Kaso ang init, tsaka di man ako naggaganyan. A few moments later. So yun, what's up mga rad? So tapos na tayo din sa zipline, ano? So first time natin mag-zipline. Astig! Ayos din. Sayang nga lang, wala tayong dalang attachment. Walang attachment, bawal lang bit-bit lang kasi kakailangan niya kumapit na sa zipline. Pero buti lang na videoan tayo ni Byron. Meron tayong kuha, meron tayong proof of excitement. Sige, sampos mo lang. Yung nalaga lang. Yung iba din mo, mga tabingi na yung utak. What's up, Kuya Rad? Tinawahan. Talaga. sa pagsiset up ng tent dahil solo ang first launch. So what's up guys? Time check natin ay 4:06 na. So tayo babalik na doon. Let's pawak ka kay Topo. So tayo babalik na sa campsite na. Tapos na tayo. First time nating mag Ferris wheel. Mag ano pala, zipline. Dito na lang kayo mamaya. Peace out! Yan, what's up mga Rad? So ito inyong Kuya Rad TV, ang inyong Kuya Uncle na film vlogger. So nandito tayo sa part 2 ng ating camping adventure dito sa Mama Jose campsite. So dito yan sa may Barangay Mabato, Calamba City. So time check natin ay 6:55 na ng gabi. At yan, kanina pa tayo dumating, ano, tapos pagkadating natin, so nag-ano lang tayo, pin-repair natin yung pinya, papakwa pala yun. Iniwan natin, tapos yun, naligo tayo, tapos si Elisa may nagsaing na, tapos magluluto na siya ng gulay na munggo, tapos magpipriteta ng isda. So yun, pagkaalis natin dun sa ano, sa may windmill Lawson, ganyan. Hindi ko alam kung ano basa dun. Nagdiretso naman tayo ng ano ngayon, ng Sky Ranch. O nga, Sky Ranch. So doon tayo nag zipline tayo doon. First time natin mag zipline. Ewan ko ba't hindi nag-ano sila Elisa, sila Valkyrie ba yun, yung parang bangka. Vikings pala. Gago! Ganun. Pa-swing. So hindi ko lang ba't hindi sila na ganyan. Nag-ano lang sila, nag-Ferris wheel. Hindi pa ako nakakasakay sa ganun sa Ferris wheel kasi ako baka mamaya mahilo ko eh. Tapos pero doon sa zipline na try natin. So first time natin mag zipline. Okay naman. I mean, kasi kampante naman ako na okay ako sa zipline. Hindi ako mahihilo doon kasi adrenaline rush yun. So medyo natatalo ng kaba yung excitement doon eh. Natatalo ng excitement yung kaba. Sayang pala ang baligtad. Yan, masaya. Sayang nga hindi natin na videohan sa nang tayo may hawak na camera, kaso nga kasi bawal yung basta hawak lang kasi may hahawakan at kailangan dalawang kami nakahawak ka. Bawal hawak mo yung camera. Dapat meron kang attachment. So hindi tayo nakapagdala ng attachment. Kaya yun, may video naman tayo kay Byron, tapos inera-drop na lang kay Eloisa, no. Tapos yun, pagdating natin kanina, nag-timelapse lang tayo, tapos kakaunti na ulit yung kapitbahay natin. So yun, meron na ulit tayong mga kapitbahay, mga moto camping saka car camping. Tapos yan, maya-maya na may kakain na tayo. Bumili tayo kanina pala mga prutas, mangga. Tapos bigyan ko na lang din kayo ng ilalagay ko sa dulo yung mga nagastos namin dito. At yung bibigyan ko rin siyempre ng review tong campsite natin. So every time na tayo magka-camp, yung mga bagong campsite na napupuntahan natin, bibigyan natin ng overall review. So kilatisin natin sila. Pero ayun is honest review gagawin. Ang gagawin ko din honest review na base sa naging experience ko. So, ayun na lang, pasintabi na lang kung halimbawa iba yung na-experience nyo. So, iba-iba naman tayo. Tapos yan, okay, babalik na doon. Saka, siguro, ayun, ano lang naman,
konting pasilip lang sa hapunan namin, tapos tatapusin yun, tulog na rin kami, tsaka ako medyo pagod na rin ako, napapagod talaga, mabilis ako mapagod talaga pag nakasasakyan. Tapos pagka ako ay sakay sa sasakyan, ewan ko lang kung pagka ako ang driver, no? Kung ba makapag-drive na tayo o magkaroon tayo ng sasakyan in the near future. So yun, kung nandito ko pa rin sa part ng video na to is maraming salamat at see you na lang bukas. Kita-kits tomorrow and good night. Peace out. Yan, so what's up mga Rads? Isang mainit na umaga sa inyong lahat at ngayon ay February 23, Monday. Time check natin is 10:08. So ngayon ay pauwi na tayo sa ating bahay. Papunta muna tayo pala kila Byron para kuhanin yung ibang tent natin. Tapos ayan, nakapag-set up na kami. Nakapag-ayos ng tent, pack up na, kumain na rin ng almusal at si Byron naman ay nagbibihis lang, then uuwi na tayo, no? So isang napakagandang experience dito sa Mamay Jose campsite at talagang salamat kay Kuya sa may-ari, sa mga anak ni Mamay Jose sa pag-accommodate sa amin. Sobrang mabait, solid. Tapos yan, bigyan ko ng rating itong Mamay Jose campsite natin, no? So yung lugar sa lugar rate natin ng out of 10. Pwede natin siyang bigyan ng 9.5 out of 10. Sobrang solid. Ang ganda ng lugar na to, no? Especially yung weather na binigay sa atin nung tayo ay nag-stay dito ng 4 days and 3 nights. Sobrang ganda ng panahon. Tapos yung accommodation naman nila, yung pag-accommodate sa amin or yung customer service pala ay rate ko sila ng 9.8 out of 10. Sobrang babait nila, sir. Yan, sila si sir. Oo, okay, ito sa camera, tuturo ko. Yan si sir, sobrang bait ni sir. Isa sa mga anak ni Mama Jose sa kayo, si Tita. Yan, ang bait. Tinur pa nila tayo doon sa mga bago nilang mga sa bago nila mga ihaw sa baba, meron silang mga room. Sobrang mabait, salamat sa inyo, shout out din po. Tapos doon naman sa necessities, sa mga sa mga amenities like sa CR, yung ganyan. Ayun lang yung parang for nila. Magandang focusan ngayon ng improvements. Wala pang linya ng tubig dito. So ayun, at minsan nabibitin sa CR lalo pagka sobrang dami ng tao. So isa magandang maaaring improvement nila. Pero hindi naman nawawalan ng tubig. Hindi ko sinasabi na nawawalan ng tubig. Wala lang linya ng tubig pero naigib sila sa baba. Ako kung saan, pero laging may rasyon naman ng tubig. Galon-galon yun. So libre naman yun basta gagamitin nyo doon sa CR. Tapos pagka kukuha kayo ng tubig, kung gagamitin nyo, halimbawa dadalhin nyo sa mismong tapat ng tent nyo, tapos panghugas ng pinggan, mga ganyan. Doon lang kayo magbabayad ng 50 pesos per galon. Tapos meron na silang bendo ngayon kasi para mas maganda daw pagka
kahit gabi, para kahit tulog sila, pwede kayong mag-igib. So, yun, mas okay kasi huhulugan mo lang ng 15 pesos. So, gagamitin nyo is lumang 5 piso. Tatlong 5 pesos, isang Wilkins na siya na 7 liters. So, isang ano na yun, para at least kung ano ba, pambuhos o gusto nyo maligo, ganyan, pagkagabi at tulog na sila, magugas o ganyan, magugas ng mga pinggan, pinagkainan nyo. So, pwede pa rin. Maghulog na kayo ng 5 pesos. So, mas accessible, ano? Tapos yun, may tambayan sila dito. Tapos pwede rin makisaksak. So, kayo na lang actually, walang actual rate yung pagsaksak ng ano. So, depende na lang sa usap nyo. Nagsaksak din kami din ng mga, power bank, 20 pesos. So, depende na rin sa usap nila, kila kuya. Hindi ko lang alam kung may bayad pag makikisaksak kayo ng mga electric heater, ganyan, o rice cooker. So, depende na lang. Kausapin nyo na lang sila kuya. Tapos may page naman sila. So, ito, lalagay natin dito. Yan, pwede nyo kontakin to pagka halimbawa naman na may mga tanong kayo or sa reservation, yan, dito nyo lang puntahan, tanongin kung ano, magkano, ganyan, kung fully book ba, ganyan. So dito na po fully book daw sila, especially pagka weekends, at the same time pagka syempre may mga special occasions, lalo ng February 14. So yan, isang ano lang to, isang haba. Ayan, isang haba siya hanggang doon sa may ano na yung kabilang campsite, meron doon sa kabila. Yan, dito hanggang dito siya. So mahaba siya, although kahit tabi siya ng kalsada, hindi maingay dito pagkagabi. Wala dito yung mga wala mga ganun, mga papansin. Wala naman, saka bibihira dumadaan dito kasi matarik ang kalsada dito guys, sobra. Papakita ko sa inyo sa daan, bibigyan ko kayo ng konting clip kasi nakita nyo na nung una to nung part 1 Pero bibigyan ko kayo ulit ng pasilip pag palusong naman. Nakita nyo kasi yung paahon, palusong. Pero ako lang masyadong kumpansin sa camera, pero bigyan ko na rin kayo ng clip. Yan, saka ano, the best pa dito, sobrang solid ng sunrise and sunset dito. Talagang kita mo parehas kasi ano, magkabila, sunrise doon, sunset naman sa kabila. So parehas mo makukuha na ng maganda. Isa kasi yan sa minsan nagiging problema. Siyempre, usually, mga katulad natin na gusto natin pakita yung kagandahan ng kalikasan, isa yun sa magandang abangan, sunrise and sunset. So advantage kasi kita parehas. Ayun ang maganda sa kanya. So dito, ito based on my own experience lang, hindi ganun kalakas ang hangin dito. Unlike sa pinuntahan natin sa Rizal, saka pinuntahan natin sa Batangas, sa Lubo, talagang makapangwarak ng canopy yun. Pero dito hindi masyadong malakas. So ayun lang naman, for improvement sa CR, i-rate ko pagdating sa amenities. Yung CR, actually mataas ang rate dapat sa amenities nito kasi okay naman, kompleto naman sila Yung si CR lang na gano'n, pwede ko sila bigyan dito ng mga 8.3 pagdating sa amenities. Customer service, amenities, tapos ano pa ba? Accessibility. Hindi ganun kahirap mandaan. Meron lang putol na kalsada doon, na paahon sa kapalusong. Medyo nakakatakot siya pag hindi ka sanay mag-drive ng motor or four wheels. Accessibility, malapit lang siya sa mga bayan palibot bayan ng Kalamba, bayan ng Tagaytay, malapit lang sa Tagaytay, malapit sa Tutabas, malapit sa Tanawan. Accessibility, bibigyan ko siya ng mga, dahil bumaba to gawa ng doon sa kalsadang putol sa sobrang tarik, ayun lang nagpababa sa kanya, bigyan ko siya ng mga 8.1. So ayun lang nagpababa, pero all over is accessible siya. Tapos bibigyan ko naman ng overall ratings to para sa akin. Ito hindi ko ni-round up doon sa doon sa unang ratings na sinabi ko sa inyo. Sa price naman, tama lang yung prices niya. Bibigyan ko kayo ng siguro mga 8.8 sa pricing. Magandang pricing, mura lang, hindi ganun kakamahalan. So yan, bye-bye na. Mamay Jose Campsite. See you next time. Kaya thank you pa. So yan, approve ba kay Kuya Rad to? Approve. Kuya Rad approve. At maaaring balikan pa natin ang lugar na to. So bibigyan ko kayo ng update sa susunod na punta natin kung sakasakali man. So yun lang mga Rads. At wala naman masyadong so kita na lang tayo sa susunod na kabanata. So ito ang inyong Kuya Rad TV. Yan, ito na, paalsa sila. Kuya Rad TV, ang inyong Kuya Uncle na piling vlogger. So yun nga pala, sabihin ko nga pala, di natin nabuo yung tent natin kasi medyo excess na tayo sa space kasi naman pati tayo sa tent nila, kaya hindi natin video silip ko lang. So ito ang inyong Kuya Rad TV, ang inyong Kuya Uncle na piling vlogger. So see you sa next video. Abang-abang lang kayo ng kasunod natin na camping adventures. Peace out. Yan, so what's up, ito yung sobrang tarik kita nyo naman grabe sobrang tarik. Lalo na pag paahon kayo. Ayan, walang yakit na kita dito. Grabe, ayun
Sobrang tarik talaga guys, oh. At medyo mahaba siya. Kaya check your brakes pag papunta kayo dito. Bago kayo pumunta pala, hindi bago papunta, bago pumunta. Talaga masusubukan ng premyo dito guys, oh. Pag tinignan mo sa likod, grabe, para kang umakyat ng pader eh.